Good day everyone! Welcome back to the Padscast, and as you can see, nagbabalik po ang ating masikip na trio, ang ating regular co-host na sina Father Edong. Father Edong po! And Father AJ! Yes naman! O, diba? So, ito na nga, pari ka na nga nang huli nating guesting. I think so. Yeah. Oo. Diba? Nagkatalo kami kanina kung yung last guesting ba ni Father AJ ay pari na siya o ito ang iyong debut sa Padscast bilang isang pads. May isa pang episode, I remember na. May isa pang episode. It's about, basta yun. Oo, pasensya na kasi nga ang tagal namin nakahiatus. Yeah. Oo, kasi nga ang daming nangyayari talaga sa paligid ng mundo. Ang daming kababalaghan at eto na nga, kaya kami nagkaroon ng emergency convening of this trio. Ang pinaka-opinionated sa lahat. Iba yung naka-line up sa aking comeback episode, but you know, we received news that I think merits the attention of this show. Bilang it's a show of priests with priests by priests. And we were shook by this news from another shore, pero I think it's very universal in its significance. Kasi yung ripples niya, it has reached ibang us. klase talaga, no? Ito yung war sa Israel. Gaza Strip. Naging political. Political commentator pala tayo dito. Wag natin pasukin niya. Yan ang mga bagay niya. Yan ang hindi ko kayang panindigan na topic. Hindi na muna, yes. Ako hindi masyado. Wala akong masyado masasabi doon. Yan, wala akong ano. But, we're talking about, the sad news of a young priest from Italy who was found dead in his apartment, in his convent. And I think it was publicly said naman na it was stated he died by taking his own life. Yes. No? 35 So, years old. Ano na to trigger alert din sa mga tao medyo super sensitive on this matter. Kung hindi nyo kayang pakinggan, wag muna. If you're not comfortable, I mean, not this time, okay lang po. You can skip it. Ang dami may episode na magulo lang. Doon muna tayo. Kung hindi nyo kayang, kung you feel na mahirap siyang i-process. I-digest. Yes. So magkakaroon ng ganun sa umpisa ng podcast. Babala. Trigger warning. SP, ano yun? Ang episode na ito ay may temang. Pero ikaw rin yun Ikaw rin yun. Oo, wag muna. Deputy ako, wag muna. Oo nga. Ikaw nga pala yung taga-MTRC. Oo, deputy din. So wag muna natin yun. Oo. So, liban doon si Father Ed may bagong show. Oo Hindi nga. siya nagpaalam sa network natin. Tumawid sa ibang network. Okay naman kay Mother Kasi gusto ko Lily. yung tatanungin siya na, saan ka pa namin mapapanood, Father Ed? Grabe. Sige po, sa dulo ng programa kayo magpapanood. Kami sa NCAP lang sa CCTV Saan ba kami mapapanood? CCTV po. Si Father Ed. Mamaya, tatanungin natin siya kung saan pa siya mapapanood. Yeah. Pero kanina nabanggit ko kasi baka napag-usapan niyo ba to sa programa ninyo? Hindi pa. naman? Actually, itatopic ko siya ngayong Webes. Medyo mabigat Pero kailangan din kasing i-address Correct. Kailangan pag-usapan. Madalas kasi mga bagay na ganito kabibigat when you put it in the open, hindi man gumaan, pero pag napag-usapan, mas maraming boses yung naririnig. Importante yun Na nakikita, napapakinggan, tapos may mga spasyo, airspaces like this, who strongly and confidently handles this kind of topic. Correct. Yeah, actually. The awareness. Actually, talaga, admittedly, ang una kong ni-reach out for this episode is si Doc Itchel, ang ating resident. Hi, Doc Itchel! Akala mo naman, no? Yes. But our favorite, resource person pagdating sa mga usapang mental health, ganyan. Pero she's out on mission these days na matagal pa daw siyang babalik. Oo. So, sabi ko, sige. Anyway, we can also do something else naman. And we can still have her for, another round of discussion. Yes, or a more in-depth. Tsaka, ibang perspective din si Doc. Yes, kasi clinical yun. Clinical. So tayo parang more sa atin on more of gastronomy. shared pagkain pa din. More on the pastoral side of it. Shared experiences with Father Mateo. Actually. Yes. So si Father AJ talaga nag-deep dive ng information. Oo. Kasi ganun ka bilang investigative journalist po Medyo siya. may pagkasakit May pagkakara sa utak. David, may Ngayong gabi. pagka-eyewitness. May Ma'am Jessica. Ma'am So, Jess. lumipad ba ang iyong team? Hindi gusto ko yung isa. Ano Yung yun? ginagaya mo lagi.
Sino? Sino to? Pag-usapan po natin Sino to? sa episode na ito. Si Javi Severino. Si Javi mo to. Ten. Siya ba yung nagbabike? Nagmamotor? Ay, hindi. Si ano yun? Si Jay Tarok. Jay Tarok. Okay. Motorcycle Diary. Halatang hindi ako masyado. Oo. Anyway, Father AJ, can you lay the land? Okay, Ano ba to? Ano bang nakakatawa nangyari? nga, Sino kasi siya? Anong meron? Ako naman minsan, hindi naman talaga ako, hindi ko binabasa lahat na nakikita ko sa internet. I mean, pag nagdo-doom scrolling ka like, mga ganun. So nakita ko yung isang picture na isang pare na may magandang vestment. So na-attract ka sa vestment. Oo, sabi ko, ay, ang ganda ng vestment nito. Pinakita ko pa dun sa isang seminarist. Tapos eventually, lumabas siya ulit. Tapos binasa ko na yung Article. yung write-up. And it was about Father Mateo Balzano, a 35-year-old priest from the northern Italy. Piedmont. Oo. Pinanggalingan din natin. Sa northern Italy, I'm not sure actually, hindi ako sure. Kung anong diocese din yun. And it was stated there na kinuha, he took his own life. No? Yeah. And na-discover lang siya early in the morning, kinabukasan, because he wasn't able to celebrate his scheduled mass on that day. So dahil yung mga taong nakapaligid sa kanya, yung kasama niya, hindi sila sanay ng absent si Father, na hindi nararamdaman yung presensya niya because he was described as always happy, always present. So yung pagiging absent pa lang niya is already parang out of the norms. Parang not the usual. Tayo pag gano'n, ay tulog lang yun. Napuyat kang parang gabi. Kanina, napuyat lang yung kagabi. Nag-siesta lang yun. Oo, napuyat lang yung kagabi. Okay, nabusog. So siya, it was unusual for him to be absent. No? Kasi naka-assign din pala siya sa youth ministry ng diocese. So pag youth ministry, medyo jolly. Lively, masaya. Yes. Yung pinakamagandang description sa kanya is he was always present. So napakagandang na parang hindi implying na hindi nila maisip kung anong dahilan at bakit nagawa ni Father. Yeah, okay. Okay, so yun yung parang very shocking yun for them, no? But yun na, confirmed naman na yun. No? We're not, hindi naman to allege, no, na hindi pa sure, iniimbestigahan pa. I think it was quite stated plainly, no? Yes, hindi sinabi kung paano, kung bakit, may dahilan ba, may mga cry for help ba, walang ganun. Pero malinaw na he took his own life. Like, for confirmation, you can check yung Catholic News Agency. It's yung mga reliable news source for Catholic. Yeah, for mga Catholic ganaps. Yes. Okay. So, ano pang mga kwento mo sa amin ni Father AJ? After that, a lot of priests share their own experiences and struggles. No? Kasi nga, parang overarching tema ng mga nabasa kong post. Grabe ako mag-deep dive, no? Oo nga. Ako talaga, I saw it, nalungkot ako, I prayed for him kasi Sunday morning ko nabasa yun before my masses eh. Ako, sobrang nalungkot ako to the point na parang hindi ko na namalay na I was so invested. Parang I was trying to console siguro ako, sarili ko, at saka yung parang gusto kong makonsole din si Father Mateo by understanding him. No? So parang ganun yung nangyari sa akin when I was reading. So after nung nabasa ko yung isang article, sunod-sunod na lumabas yung algorithm matters na things, gano'n. Na yung ibang pare, they share their own struggles. Tapos ang overarching tema ng mga sharing ng pare is, priests are humans too. No, na too much is expected from a priest na katulad ng description kay Father Mateo na is always jolly, happy, always present, strong ang personality. Parang weakness doesn't exist in him. Parang ganun yung expected sa isang pare. Pero ang pinakamagandang nabasa ko dun, minsan nakakalimutan din natin na yung mga pari din ay tao din. So may nabasa nga ako, sabi, even, one of the difficult things that priests experience is that they are afraid to be human. To be a human, because being human means also committing mistakes. Pero sobrang bigat, di ba? So yun,
I just prayed for him also and I also prayed for my fellow priests na hindi natin alam, di ba? Kasi nga, when we're in front of the pulpit, in the altar, yung kamamanghaan nyo kami, tinitingalaan nyo kami, minamahal nyo kami sa altar. Pero beyond that, parang kapag kami na lang mag-isa, kami na lang yung... True. Oo. Iba na yun, baka iba na. So ipagdasal po natin ang ating mga kaparian. Oh, that's nice. So, at siguro doon ako magsa-start because yung nabanggit mo na hindi halata. Kasi nga walang nag-expect. Tapos parang common problem yan these days. Yung parang people feel in the irony nga of in this age of communication and social media, people feel more isolated than ever before. Yung loneliness epidemic, 'di ba, is very strong. Tapos kasi parang sa lahat ng tao, no, kunyari nagpapakumpisal tayo, ganyan din yung mga sentiment nung narinig mo, yung kunyari nagkumpisal sa'yo, nakilala mo siya. Pero pag nagkumpisal siya sa'yo, ibang-iba yung side na makikita mo, na parang, nangyayari lahat yan. Tapos parang, ka lang, bakit ganon? O kaya yung mga youth nga, pag nagkumpisal, palagi ang mga sinasabi nila is we feel unheard, we feel that unseen, wala kaming mapagsabihan. Sabi ko, ang dami niyong mga ganaps, yung mga maglalaro lang kayo ng Fortnite or whatever, nakachat pa yung ang daming. Tapos doon yung play kong takeaway na, my gosh, we cannot really presume based on appearances or a person's words or actions. Kasi that might just be one side. And hindi po lang might. That is really just one side of a person. Mm-hmm. And the other side, the unseen sides, might be completely, drastically different. Kasi multifaceted naman tayo eh. Unang-una, like suicide has no face. Wala talaga siyang itsura eh. Kung anong itsura ng taong in the brink of or in the middle or going there. They all look the same, na parang walang nangyayari, ganun yung itsura niya pero grami pala yung tremor sa ilalim or boiling. Pero wala yun. In most of the time, hindi naman yun pinaparamdam eh. Kaya nga yung the hostility is directed toward oneself. Hindi siya palabas. Kasi kung anger yun, makikita mo. Yes. Pero ito, pagpapunta sa loob, mas mahirap eh. Papalalim ng palalim, patago ng patago. So, hindi yan ngumingiti o ngumingiti, hindi mo masasabi. Oh my. So ganun nga. So, parang tama yung parang instinct ko about, wala akong background with mga psychology, ganyan masyado. Pero, diba, yun naman yung nakita natin as priest. I mean, in general, before we go to like this priest-specific things, I mean, just wanna first lay the groundwork, what is common for everyone. Yung ganung feeling na parang mahirap mag-communicate, mahirap mag-express. Because are we all afraid of, what are we afraid of? Father, feeling ko, siguro, tama ba? On a general sense or para sa... General lang muna. Feeling ko kasi, I think it also comes and it follows also sa kahit anong praktika ng lipunan. No? Parang when you're trying to express your most honest part of yourself is also being vulnerable. Mm-hmm. At ayun yung nakakatakot doon kasi alam naman natin ang mundo ay it's not ideal, no? Baka yung pag-express mo na yun ng vulnerable part mo, that you might be taken advantage. Sa bagay, no? Oo nga. Alam mo mga tao kasi diba, people will use it against you. They will use lalo it against you. Lalo na kung sa social media ka nag-express, no? Pero may ganung phenomena kasi sa social media. Doon naman nila in-express lahat. Oversharing. Kaya diba, alam naman natin lahat naman tayo may pinagdaanan, diba? That's also the time sa Tanya. That is also the time when we Kinabato ko magpatungo sa episode ito. Guys, ganito lang talaga. If it's your first time sa podcast, ganito talaga yung kami. Opo. Oo. Medyo tamed nga kasi medyo seryoso yung topic actually. Pero that's also the time na marirealize mo that you should be careful kung kanino mo ikikwento yung yan yung overshare. No? Kasi when we expose our vulnerability, actually, yung
kasama din yung humility eh. Yes. So minsan nahiya kang ibaba mo yung sarili mo na bakit ko i-share sa'yo. Yung isa namang nakakatakot dito kasi, fathers, Inom yung lang iba, ako, wait lang. O, akala ko mag-bake ka? Ano? O, mag-chemistry ba? akala ko arin wala. Ba't may beaker? May Bunsen burner ba tayo dyan? Yan ang breaker talaga. High school chemistry. Yung sa iba kasi fathers, ang ayaw naman nila maging burden to others. Yes, may Kasi that's when so you pour true. out your heart to somebody, alam mo, dadamdamin yun ng tao eh. Di ba yung mga kapatid natin, kamag-anak natin, pag may galit ka, isang tao galit na rin sila. So ganun din. So you do not want them to feel sad. You do not want to be a burden. So sasarilihin mo na lang. Correct. Yun yung problema. Parang, syempre, pag may pinagdadaanan ka, minsan, di ba as adults and mature people, ayaw mo ikwento sa parents mo. True Diba? naman. Kasi Of all you wanna people, handle it. Ideally, dapat Yes. you should confer it with your Gusto mo parents. na handle na ganyan. bago mo ipaalam sa iba. May resulta ganon. na. Pero that's part of siguro adult thought process. na Adulting. Hindi ko ikikwento kay mama, kay papa kasi alam kong mabibigatan sila. Yes. Kaya iniisip ko like si father kasi yung nangyari sa kanya is a diocesan I think. Yes. Yeah. For us kasi That's- religious we have communities eh. Like kunyari ako kahit wala na ako sa Makati community napunta ako sa Pasay 5 pari kami doon na May mga nagkukwentuhan chapter tayo. tuwing lunch, tuwing mealtime. So may all of a sudden bigla ako lang sabihin, Father, alam mo ba, sumama yung pakiramdam ko ganun-ganon. So may nasasabihan ka. For our Diocesan. diocesan priest friends, yun ang kinukwento nila sa akin eh. Diba? Yeah. Meron silang ganun. Pag team ministry kayo, Mm. may time kasi kunyari mag-isa ka lang sa parokya. Oo. Lalo na nasa mission area ka. Kanino mo kukwento yung, kunyari ang binabattle mo ay your professional life as a priest. So you know, only a priest can understand you also. Depende rin yun True. kapag marami kayong pares sa diocese nyo. Yun nga, pag team ministry, No. 5 kayo, yan may chance. Pag mag-isa missionary ka. Tsaka paano pa pag hindi mo kasundo? Correct. Yun nga, pag tayo kasi, pag kinukwento ko, pag tayo kunyari, pag balik ko ulit ng Makati, pag may episode ng Interactive, chika ko na naman sa inyo yung mga hindi ko na chika. Parang ganun. Tapos sasabihan nyo ako na, oy, wag ganyan. Alam mo yung may mga ganun. Sige, go. Tuloy mo yan. May mga nare-receive Ano tayo. yung ganun. naririnig kong ginagawa mo dun sa ano? Kaya nga, yung mga ganun. Pero gumagawa na ako niyan. Nagpa-popcorn. Meron ka na naman ganyan. So yun, at least, alam mo yun, if you're like heated inside, lumalabas yun eh. Tsaka- Like a volcano. Kahit pa paano, sumisingaw. Pag Pag mag-isa ganito, isang sabog lang eh. Yan yung mga narinig natin cases ng suicide eh. One time lang, correct. tapos everything ends there. Pag mag-isa ka lalo, mas na-emphasize yung despair, yung sadness. At yung saka, depression, ano pa ba yung isa? Na ma-magnify. na ma-magnify. Oo. Kasi you feel na you're so alone eh. Oo. Parang nobody cares for me. Na kahit alam mo hindi totoo. Bakit nga ganun? Bakit may ganung isolation, Ed? Meron kasing feeling ng sa isolation mo parang everything is caving in. Ito kasi yung mga batang nakausap ko na nag-suicide attempt that they survived. Yun ang kinukwento nila na parang, alam mo, you're in the sea of air and gases, yet hindi ka makahinga. Sabi ko, bakit ganun? That's how it feels. Yun talaga siya. Yung panic, yung tension, yung depression, yun siya eh. So parang- feeling mo walang makakaintindi. Kahit Tapos, ikwento mo. at saka ganun. sumisikip lahat. Kaya kunyari pag part nung first aid, tatanungin mo siya, where are you now? Can you find a window? Can you go out of your room? Para magkaroon siya agad ng malaking space. Kasi everything is caving in eh. Tapos wala na silang nakikitang way out. So that's a good practical parang thing Laging to do. mabilis, kumusta ka? How are you feeling now? May body ache ba? Kasi kasama yun. May sugat ka ba? Oo, kasi diba nagmamanifest sa Yan, physical. kasama yun doon. Tapos meron pa yung, ganito, hintayin mo ako dyan ha. Pwede ka ba munang maligo? Take a cold shower. Drink tea. Para magbago yung Calm body down, temperature. Tapos can you find somebody there that you can talk to? Tanungin mo lang, simple. Anong oras na ba dyan? So they can go out and connect. Kasi pag parang- nakat na yon wala na. The body is also making sense of what you're feeling. Yes. So kung nag-a-adapt siya. If you lose that connection Oo. kasi, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung connection. Anyway, we cannot really understand fully. Yun nga, like sinasabi, True naman. we do not know the hell that is inside a person. Yeah. Hindi natin
Kagaya with cases of depression, yung mga kaibigan ko nag-confide, mga kamag-anak ko, sinasabi ko na hindi namin kayang puntahan kung ano yung meron sa loob mo ha. Ikaw ang nakakaintindi niyan. Kausapin mo yung sarili mo, make truce, make peace, and step by step yun. Step by the Kasi step. yun nga, sila lang yung nandun sa loob eh. Correct. Siguro Kahit anong gawin natin, we cannot penetrate that. the most visual that we can give you guys is yung movie na Thunderbolts. Oo. No? Na Marvel. Kasi nga, sa loob ng tao, there are many rooms, many compartments na hindi, iba-iba, hindi depende sa tao. Oh, yeah. So parang ganun siya. Tapos dealing with that, kayo yung nakakakilala sa mga rooms Na yun. At kayo din ang lalabas sa mga rooms. Kasi for some, they call it demons. There are many demons that you deal with. At ikaw yung Kaya may nga, kilala doon. Kaya nga, fathers, maswerte ka kapag ang kaibigan mo, alam mo may pinagdadaan ng malalim at mabigat. Kasi right away, you can ask him, okay ka lang ba? Ano kailangan natin gawin? Kaya mo siyang i-guide right away. Pero kapag yung conceal. Conceal, mag-isa lang siya lagi. Parang si father, no? Kaya sa atin nun, sabi ko, pag may magbiro lang ng self-harm, siseryosohin natin yun. Kasi ganun siya. That's a cry for help already. Pero na may nangyayari sa loob. I don't think so si father, wala siyang episodes na he cried for help, no? I don't know. Wala ba daw? Wala ka nabasa? I believe kasi train tayo to do that no? Na makita natin. May mga indicators naman kasi and how to prevent it. Alam natin mga pare, how to say things beautifully. Hindi sugarcoating, pero finding the right words. Finding the right words. So kung yung mga kasama niya sa I'm not sure. It's a controversial statement, pero I think feeling ko nararamdaman din yun. Kasi never nagiging consistent yan, no? Yung pagiging jolly mo, pagiging always present mo, yung pagiging positive outlook mo sa buhay, hindi siya consistent for as long as there is something inside. May darating ang punto na magda-drop character siya. At kung ang mga kasama mo sa community is very concerned and aware of you. Yes, sensitive. And they know really who you are. Good. Someone would... Yeah. Well, I'm not blaming anyone. Naman. I'm just stating this para, again, sabi ni Father Edong kanina, it's for our awareness na nangyayari ito sa panahon ngayon. Kailangan natin mas maging maingat. True. Para maprotektahan yung mga pag titingnan natin to fathers, asymptomatic to of a bigger problem. Like ito, tingnan natin yung sector kanino nangyari. So sa priest. So now it's like a wake-up call for everyone na kumusta mo ba yung mga kaibigan mong pare? Natanong mo ba sila ngayon kung anong nararamdaman nila? Okay ba sila? Kasi ibig sabihin kung napagdaanan niya yung darkness na yon, ergo pwedeng yung ibang pare o karamihan ng pare na daanan din yung ganung klase. Correct. Kaya lang, hindi natin sasabihin sino ang mas matapang, hindi na inuusapin nun eh. Ang tanong niyan, sino ba yung hindi bumitaw, sino yung nakiramay, sino yung kasama mo. Ganun na siya. Yes. Diba? Medyo mahirap to eh. So, yes. So yun, para sa ating lahat. Yeah, okay. Sige, doon na muna tayo sa pagiging pari na mismo, no, na yung dimension nitong balitang ito in terms of its impact. By the way, siguro let's start that with a clarification in terms of church teaching. Matagal na pong hindi tinuturo ng simbahan na hindi na automatic pupuntang impyerno ang isang commit ng suicide. Matagal na pong binago yan. Hindi na po yun nag-a-apply ngayon. You might hear that sometimes from very, very old people of the church, but matagal na pong hindi ganun yun. We have long acknowledged that with our awareness of mental health, na a person who does that is no longer in the right state of mind. Yes. Therefore, there is no longer full freedom. Yes, not in the right capacity to decide. So, just to be clear, no, kasi
some people might be jumping into this. Si Father hindi din siya pwedeng misahan. Kaya nga di ba pinapasok na siya ngayon Oo. sa simbahan, minimisahan, binibless. Yes, no? Actually, nakalagay sa canon na if in any doubt, no, you should give him a Catholic funeral. Oo, tsaka Kasi hindi mo na rin ano, naman alam kung anong dumadaan sa utak ng tao. And who are you to say na he's sane, he's insane, ganon. Or not in the right judgment, ganon. So, oo, totoo yan. Tsaka hindi lang yung sa hindi mo alam kung ano laman ng utak ng tao, pero yung lawak ng awa ng Diyos, hindi mo Correct, masusukat, di ba? that also diba? yung question na, paano yan, Father, hindi na sa impyerno Yun nga, kasi may ganong belief May ganun, dati diba? na automatic. Oo. Kasi nga, gift of life and you take that away. Yes, so that it's is only the God's. grave sin. Which is, again, we're not watering down Yes. the gravity of that. No? Kasi syempre God has His own sense of justice, so hindi nababago Yes, yun. whether Father is in heaven or hell, it's not not our job us to... problem. Yes. It's God's problem. Oo, that's for Him and His Oo. perfect judgment. Correct. Perfect naman palagi ang judgment ni Lord. Sige, tapos may mga nagtatanong, Father, paano nangyari yun sa isang pare? Di ba ang Father dapat malapit sa Diyos? So dapat in kanyang interior life ay ganito, ganyan. So ang daming presumption. Anong masasabi niyo doon? That's exactly the best example kung bakit ayaw maging tao ng mga pare sa harap ng ibang tao. Because too much is expected from a priest. Kailangan hindi tayo mahina, kailangan hindi tayo nagkakasala, kailangan Superhero savior. Kasama na doon yung lahat ng mga expectations nila na in the middle of the night, tatakbo ka sa whatever, which is again, sometimes we are able to do, no? We are graced, but not all the time. And that's kaya okay. nakakalungkot kasi sana yung idea natin na kung ano yung na-experience nyo, sometimes nga double pa yung na-experience ng pare. Diba yung criticism, lahat yan, yung anxiety, yung takot, yung fear ng pare na magkamali. Lahat yan na-experience ng pare ng sabay-sabay. Oo, talaga ba? Kasi and outside and within the church. Oo. Diba? So, sometimes, minsan, dapat aware tayo na minsan baka nga mas mabigat Mas sobra pa yung... Kaya pag tinatanong mga kaibigan ko anong diferensya natin na nasa loob o mga pare at saka yung mga nasa labas. Sa ko pareho lang. Natutuwa tayo, nai-inlove tayo, nabibigo, sumasama ang loob, nagagalit, nagpapatawad. So pag titingnan mo, pareho lang din pala tayo ng nararamdaman which can lead us to loneliness, depression, Correct. to Minsan deep yan sa labas, thinking. diba? Express whatever you feel expressing kasi that's your right, ganyan. Pero sa pare, hindi. Kailangan lagi kaming approachable. Tapos dapat tama lagi. Parang lalim ng hihugot mo Hindi. dyan. Tama lagi yung ginagawa mo. Kailangan tama lagi yung ginagawa mo. Kailangan laging maganda yung homily mo. Kailangan, di ba? Lalo na pag SSP ka. So, I mean, I'm just stating facts. No, Totoo na, yan. yung mga tao sa labas, yung outside priesthood, you can really do whatever you want, however you want. Pero meron kaming gano'n na iniisip. Hindi kami constrained because it's the life that we embrace. Hindi siya image building, pero it's a lifestyle Things that we do and we do not do. Yeah, tsaka part of responsibility ng priest yung not to cause scandal, Yes. to demoralize or weaken another person's faith. Yeah, kahit nag-grocery ka lang, parang conscious ka palagi na pari ako ha. May marami ditong tao na hindi mo kilala, pero makakilala ka nila. Kasi kailangan ma-edify mo pa rin sila in a way. The reason why we're saying this is not to, hindi tayo nagre-reklamo, but we're just saying na priesthood is beautiful but it's hard. And please don't make it even harder for us. So by understanding us, the priest in general, not us three. Hindi ka, Pwede rin. For priest in general. Pero ang tanong kasi dito, why does this happen to a priest like us? Pag titingnan natin kasi, pag may nangyayaring ganito, like a big event like suicide,
titignan nyo na lang po yung nangyari after. So what might have led to that decision? Siyempre, you cannot blame anyone and it's not a blaming game. No, it's pointless. Yes. Pag titignan natin kasi like, failed suicide attempts, it's even harder. Oo. Kasi they have to live with that thought that they tried to commit And suicide. people will forever look at Yes, that and way. you will be labeled that way. Pero titingnan natin, ano ba ito? Kunyari, yung iba, loss of a loved one. Na hindi nila kaya yung pain and despair that they cannot move on. Yung iba na bully. Marami pa kasing circumstances failed relationship. O major change. Kunyari sa atin, hindi natin biglang naramdaman yung paglipat or a new mission. Mga ganun, yung malalaki. Sa authorities. Yes. Ganyan, leadership. Yung iba din, lalo na if they were diagnosed with huge sickness that they cannot really understand what happened, dun sila napupunta So kagaya nito, hindi naman natin magigising pa si Father at tanungin ano kayang nangyari sa iyo, Father. Sinasabi natin to para at least in the best of our ability, hindi siya mauulit-ulit. Kaya sabi nga natin, baka it's time for you to check on your Kaya Father, priest. Kaya Father, sa misa mo sa next Sunday, maraming mangangamusta sa Kaya nga. Father, kamusta ka na? Okay naman. Oo. Ako naman, wala naman akong problema masyado doon. Okay lang naman ako. Kasi nga, kaya nga ako may pads kasi yun naman ang advocacy ng programang ito, yung to humanize the priest, to show our comedic side, our flawed sides. Wala pero naman, never tayo naging dito to put up appearances. Pero in fairness, Father, kasi nga the younger generation, churchgoers, are already knowledgeable and aware of these things. Kaya maganda na rin, alam mo yun, yung nagbabago na rin yung mundo mas aware. Mas aware na sila, mas naiintindihan nila. At saka mas na-appreciate na nila. Like our ministry. Kahapon lang nagmisa ako with the deaf youth, deaf people. Tapos sabi ng moderator nila, first time sila na-encounter ng ganun kalapit sa pare. So minsan umaattend lang sila from afar. Yes. Tapos nag-bless yung mga bata nung para sa akin, bakit? Tapos sabi, Father, gusto nila i-bless mo daw sila. Correct. Tapos sabi nun, Father, first time nila na-encounter ng ganun up close. Sabi ko parang, talaga ba? For some people, it's just a normal thing. Pati kunyari, magbimisa ka sa mga inclusive schools, yung mga may differently abled, yung mga nasa spectrum. So, may mga ganong school setup na they mix yung regular to yung mga nasa spectrum. Minsan, ma-appreciate ng mga teachers, ng mga parents, kapag yung pare ay naiintindihan. Yeah, totoo din naman. I mean, part of the beauty of the priesthood is the privilege of being that person to all of you who can share with you, journey with you, be part of your world. And we're so blessed that you really let us into your worlds. But at the same time naman, we also we ask you to extend grace. When we do let you into our world or you see us outside of our typical worlds, give us some kumbaga grasya understanding na tao din to mga to. Minsan napapagod, may mga friends ako na maraming reklamo ko niya sa parish priest. Kaya Father, dito ko nagsisima kasi yung parish priest namin ganyan. You also give them perspective na alam niyo si Father, 10 ang misa niyan kada linggo. Correct. Ganyan, so marami yang ganyan. Kaya baka lang natsyempohan mo siya na pagod na talaga siya at walang-wala na, di ba? Ako binibiro ko sila, so paano pala kung hindi ako ganito magsalita, hindi ako nakapag-prepare kasi pagod na pagod ako. So, kinancel nyo na rin ako. Ganyan. Yung iba, natayrayan lang ng konti. Signature campaign agad. Tapos, forever na yun ang image mo sa kanila. Hindi ka na makaka-recover. Anyways, we're just joking aside. Again, this is not to make excuses. Yes. No? Of course, we are, we part of the job yan. We embrace it. No? Tayo, we appreciate friends na sinasabi pag mali tayo, uy, Father, may binanggit kang ganito, ha? Ganon. Medyo kulang ka sa sensitivity on that part. Okay yun. Tsaka yung, Father, medyo tumataba ka na. Kasi yung mga ganong bagay na rin. Huwag mo na sabihin yun. Wala naman nagsabi sa akin. So, sa akin, ng mga kaibigan sa akin lang. Hindi, it's good also that you remind us of our priesthood.
Kasi minsan, syempre, nagpo-fall yan. out of character kami kasi maraming iniisip, tapos biglang kinausap mo ako ng ganito na taken out of context ako na it's not for you pero ganito kasi siya. Yung mga ganon. Oy, Father, kasi kahapon kinausap kita. Yung ganon. That's very important. Remind us. Tsaka, Tell guys, us. yung mga lalo na servants, yung mga nagsiserve sa church, ang ibig sabihin namin when we say na alagaan niyo yung pari niyo, tulungan niyo yung pari niyo to do his objectives in the church. Huwag ninyong i-spoil ang pari niyo. It's Magkaiba two yun. different things, Make no? us holy. Help us Gusto ko become yung holy. sinasabi ko yun. Correct. Oo nga. Kaya wag So, din ihahalo na natin Yeah. ang 30 ounces na. Kaya wag din po kayo magtatampo minsan pag nagyaya kayong kumain, sabihin naman, ay pasensya na po. Kasi may gagawin naman talaga. Ay si Father gumagawa na naman ng excuse. Hindi po. Kasi may mga panahon naman talaga nasasama kami sa inyo. Or we don't really have to decline. Yes. Yeah, kahit ministry things, no, mimisahan ng patay, minsan o kaya recently may nagtawag sa Father, bigla akong hinold up ng confessions in a after mass na tinanong ko talaga siya, is it urgent? What is the matter? Kasi sobrang unideal nung lugar for confession, ganyan. So minsan may mga ganun na kailangan mo rin talagang matuto magsabi na if it's not urgent naman, maybe we ano na lang, punta ka na lang schedule at a different time. Tsaka yung mga ibang technicalities, dapat malaman din nila. Like may mga friends na pwede buwang misahan yung kamag-anak ko dito, gano'n ng patay. Tinatanong ko, anong under kayong parokya? Totoo. Kasi mismong tita ko na namatay sa States, na mimisahan namin dito for his 9 days, hindi pinayagan nung pari nila doon. Imagine mo kung nagmisa-misahan ako doon, tapos hindi pumayag. Yun ang sinasabi ko. Check nyo yun. So may mga ganun din talaga na hindi namin palaging ma-explain or na-explain mo ng maayos. So, although, tsaka sa atin din mga pare, reminder din yun na talagang kailangan we look after each other kasi tayo lang naman nagkakaintindihan. Correct. I'm really thankful. Ako hindi pa rin ako naiintindihan. Yung mga ganun. Okay, ito na lang. To close kasi may nakita akong post kanina na naalala ko yung ang post niya is parang paano na to kasi yung parang nalulungkot siya yung nag-post. Nalulungkot ako kasi yung mga tao I look up to na I trust them when they say that God is with us, that God is merciful, ganyan. Pero ngayon yung paring ito ang sumuko. So lalo ako nalungkot. Anong sagot niyo sa ganung klase ng sentiment or ano? Pwede mag-commercial break muna. Ang hirap ng Magbabalik. Hindi naman to live. Sa akin, ang iniisip ko kasi dyan, like these people that you admired, look up as heroes and models, they serve you at the time that you really need them. Yeah. Yun ang purpose na yun. So you stick and hang on to that. Ngayon, if they change after some time, yun na yun eh. Ikaw din naman nagbabago eh. Pero yung time na kailangan mo sila, kailangan mo nang titingilain, nangyari yun. Dumating sila. Nabigay niya sa'yo yun. At yun siya. Ngayon, kung magbago man siya, pagbibigyan natin yung tao. Iintindihin Kasi natin. kailangan din niya minsan mag-isip para sa sarili niya, mag-decide para sa sarili niya. Iidolo mo nga siya idol eh, pero tao pa rin yung idol mo. Yung superhero mo, tao pa rin yun. Magbabago at magmabago siya. Panalangin mo na lang for the good. Now, if he cannot stand up for you, you stand up for that person. Tell other people, he used to be not like that. He's ideal and all. Hindi yung pag may nangyari, kasama ka pa dun sa magtutulak sa kanya sa bangin. Ang ganda nun. Ang ganda ng sinabi ni Father. Grabe. Handang-handa. Handang-handa siya. Pang-edong talaga. Sinay ko ba sa kanya yung question? Like, wala ka narinig yung tanong. Pero, totoo yun. Yung, hindi mo siya ni-look up for no reason. Ibig sabihin, He led you to God. He led you to a stronger faith. No, He guided you in many ways. So, dun ka na lang siguro mag-focus. Yeah. Kasi, again, no, dun sa pagtatanong na yon, nakalimutan na naman natin na tao lang ulit si Father. Oo. Yeah. No? So, ayun sana yung maalis natin na I don't know if it's a stigma or misconception, no, or over expectations, overboard expectations. Pero yun yung doon tayo mag-focus. Ang mahalaga na ipakilala sa atin ng Diyos
naturuan tayo kung sino ang Diyos, naituro kung ano ang simbahan sa atin. At True. siguro, yung other than sinabi ni Father Ed na if he wasn't able to stand up for himself, you stand up for him. Siguro, ang isa pang masasabi ko doon is, I think, ikaw naman yung magpapatuloy ng magandang nagawa ni na ituro sa'yo ni Father o nung tao na ilo-look up. It's now your turn. It's not sa isang pagkakamali, magbabago lahat nung nakita mo sa kanyang Parang maganda. baka inisip na, so pinipeke lang ba tayo ni Oo. Father? Halika dito, nagigigil ako sa'yo eh. Ang pinakamahirap sa lahat is to play pretend. Yes. Kagaya kami mga pare, pag nakita nyo kaming galit, galit kami. Pag nakita nyo kaming maayos, maayos. So, ganun yun. Hindi pwedeng laging lahat masaya tayo, laging ngiti-ngiti. Hindi naman po masyadong totoo. Oo, no. Ang siguro gusto ko lang ang pinaka takeaway ko sa sinabi ni Father Edong and ni Father AJ is yung parang we are thankful for the good things that came out of that person and we should not let the bad things cancel the good things that genuinely came out of that person. Yes. No? Like ito si Father, what's his name again? Father Mateo. For some reason, Damien yung nasa utak ko. Buti hindi ko tinuloy. Father Mateo, no? I mean, let's thank God for the good things that came out of that short ministry, that short life. You know, it doesn't mean na, na yung mga magandang bagay na ginawa niya ay hindi na totoo or mali o may problema na. No? Again, we don't know. And we just trust that, that person was doing his best, trying his best. Tsaka lahat naman tayo, no? Lahat naman tayo may mga magandang nagagawa, may mga taong who can give testimonies sa si Father AJ nung walang-wala na kami, ganyan. Oo, na rin siya. Nagbigay siya sa amin ng dumating siya ng si 7 pari na yung hindi namin tumanggi. Para siyang si Santa Claus. Ay kaso nakita Kasi si Father nakapula AJ siya. na nagtaray dun sa isang planso salbahe try si Kaya Father nga, AJ. ewan ko ba? Diba? I mean, we're complicated people as human beings as we are, no? And we just thank the Lord for what is good there. And we remember again that yung mga pare yung nagsistruggle din yan, we are works in progress. Sometimes you see the good, sometimes you see the bad. And that's what it is. Kasi tao rin po kami. Diba? Any closing thoughts from the two of you, from our esteemed guests? Sa akin lagi na Or messages to these people? we can never judge a person talaga. Mm-hmm. By mere appearances and judging based on our feelings, how we perceive them. Diba? At the end of the day, kasi pag uwi natin sa sarili-sarili nating kwarto, that is the person that we are yung wala na tayong tinatago, lahat nakalantad na. And this is the person that we value. And this is the person that can actually heal or hurt us more than yung nasa labasan na i-encounter natin. So, number 1 pa rin, self-care. Correct. Mahalin yung sarili kasi pag hindi na natin makakayang mahalin yung sarili natin, hindi rin natin kakayaning magbigay ng pagmamahal sa iba at humanap ng pagmamahal sa iba. Yeah. And I guess, tutugtungan ko lang din yun na yung si Lord, He helps you heal, di ba? Pero kayong dalawa yun. Hindi niyo pwedeng ipasa yun sa ibang tao na gagaling ka kasi si Lord yung... Kailangan, kayong dalawa haharapin nyo talaga yun. May participation. Talagang ipapasok ko ni Lord dun sa mga bagay na ayaw mong i-dwell. Kasi kasama yun sa healing. I mean, yung sense of self-responsibility mo for your own mental health, disposition, spirituality. Correct. Is important. Ikaw, AJ. Naiyak ako. Hindi naman natin ikat. Siyempre, di ko kakat pag umiyak si AJ. Ang nakikita ko doon is, I feel, nararamdaman ko si Father kasi 35 years old lang siya eh. Halos kaedad ko lang si Father. 35 lang siya. 35, 1990. Alam mo yun, my siguro gosh. in many ways, marami kaming common experiences and heartaches, heartbreaks. Doon ko nakita yung kakulungan din ng simbahan, ng priestly formation sa mga kaparian. Kasi we are trained to be strong, we are trained to be prepared. Pero in this kind of matters of the heart, and yung personal, hindi tayo nabibigyan ng ganun fully, no? So,
nakakalungkot na sana yung yung current generation of formators and priest formation, sana ma-incorporate din yung mga ganong elements para when the time comes na dadaan tayo sa paghihirap na yon, alam din natin kung paano natin tutulungan yung sarili natin. Siguro yun, kakulangan din yun natin. Yeah, I think isa rin yun sa mga conversations na na-open up, di ba? Yung sa mga, I mean, natin i-blame yung community niya, yung diocese niya. Pero isa yun sa mga na-prop up. Na to be fair naman, yung formation naman ngayon, medyo marami na rin nagbago. Noon talagang kasabihan sa'yo, mga mga kalalaki mong tao, umiiyak ka. Yes, diba? Wala na yun ngayon. To be fair naman, sa formation ngayon ng mga simbahan, ng mga pare, hindi naman na tayo masyadong gano'n. No? Medyo wala na rin kasi sila. Yung mga nagsasabi. Ina-acknowledge na rin yung mga importance of mental health, yung mga supports, yung counseling, hindi lang SD, may counseling din talaga. Kasi diba yung mga ganyang bagay, parang, para lang, parang lang, arte naman. Arte lang kaya yan. Ano ba, nasisiraan ba ito? Diba, bakit kailangan magpa-counsel? Kami naman mag-ano lang kami, okay na kami. Basketball mo lang yan. Ano mo lang yan. Takbo kayo, takbo. Oo, naabutan. Pagbalik, okay na. Kaya nakakalungkot kasi parang naisip ko rin na, paano kaya kung ako yun, no? Parang, alam mo yun? Actually, paano kaya pagkaibigan ko yun? Parang, oh my gosh, totoo yan, no? Yun nga yung ako din, yung una kong naisip na, oh my gosh, kailangan talaga lahat kakamustahin mo. At saka hindi yan malayo sa atin, diba? Hindi ka mag-a-assume. Kasi meron tayong kaibigan na rin na ex-poly na nangyari. Oo. So, sobrang nag-resonate sa akin. Totoo. Story ni Father Matt. Siguro, na lang, for me then, I think it also highlights the fact that, spiritual health and mental health are two different things. Yes. Prayer does not substitute, the psychological, emotional needs. No, hindi yan pinipray away. Sini-spiritualize. Sad ka, pray away, pray mo lang yan. Wala ka na kasing pananampalataya. Hindi ka na kasi nagsisimba. Hindi ka na nagmimisa. So, I think it goes to show si Father, I'm sure he was a very spiritual person. Yes. And I'm sure he had a beautiful relationship with Jesus. May ibang facets lang ang pagkatao, hindi lang spirituality. And we all acknowledge that. Kaya invitation din yan sa lahat to seek care in all aspects of your life, find a holistic way to manage all of these things. Nag-uugnay-ugnay naman talaga. Pero magkakahiwalay din talaga. At hindi pwedeng pagsamasamahin sa kung ano-ano. Yes. Magkakaiba pero magkakaugnay. Ang lahat ng bagay. Talaga we manage talaga na makapag-joke pa rin. Kahit ano. May po kahit gano'ng kabigat. Mga balot ng mga pari na to. Iiyak-iyak kanina ngayon. Nagagano'n. Pero thank you. And thank you to our podcast audiences that, have allowed us to be this way. Yes. To be fair, sa 5 taon ng podcast, tsinaga nyo to, tinanggap mo kami as pinakikinggan nyo pa rin. Oo, Tsaka yung mga bago, balikan nyo po lagi. Ito po talaga kami. Kasi nga, the advocacy, the long term. May episode kung mas malala pa po pa. Ang long-standing advocacy ng podcast is just to make you see the other sides of priests. And who we are, outside of ministry and church settings. So, parang pageant, may advocacy. Amen. So maraming salamat po. Naku, wag na natin patagalin. Baka naman may part 2 pa rin, tingnan natin. No? Oo nga. Malay natin. But thank you, Father AJ and Father Edong. Maraming salamat. Kahit masakit pa rin ang ating studio. I felt vulnerable sa episode na to. I felt everything is caving in. When the number is in. Basta tandaan mo na we are happy and blessed to be with all of you and to journey with all of you. Thank you very much. And if you've reached this point, thank you very much. And once again, you can follow us on Facebook, Twitter, sasabihin ko tuloy, Spotify, YouTube, and TikTok as well. So maraming salamat. If you want to learn more or support our show, sharing it and liking it and rating it was one of the easiest and best ways to do it.
And thank you very much to all of you. Muli po ako si Pads Albert. Father Edong po. And ako po si Father AJ. This is the Padscast powered by St. Paul's. And May God bless us all.